edukasyon. Candon City Division, tara na! Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masigasig na magulang at tagusubaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network DepEd Candon City Teleskwela, Kanlungan ng Kalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Romnick at ako'y nagbabalik upang gabayan kayo sa paglalakbay sa ating bagong aralin sa asignaturang Pilipino para sa ikatlong baitang. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pagsagot sa tanong sa kwento, usapan, teksto, balita at tula. Handa na ba kayo? Kung handa na, halina't matuto! Ito ay base sa most essential learning competency na nasasagot ang mga tanong tungkol sa kwento, usapan, teksto, balita at tula. At sa pagtatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahang una, nasasagot ang mga tanong tungkol sa kwento. Pangalawa, nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang usapan. Pangatlo, nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong binasa. At panghuli, nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang tula. Bago tayo magsimula, narito muna ang ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng guro. Pangalawa, maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mga mahalagang konsepto ng ating aralin at sa pagsagot ng mga pagsasanay. At para sa ating patnubay na tanong, paano masasagot ang mga tanong tungkol sa kwento, usapan, teksto, balita at tulang binasa? Ano ang nakikita sa larawan? Tama! Ito ay isang pagdiriwang ng kaarawan. Paano mo pinagdiriwang ang iyong kaarawan? Kayo rin ba ay naghahanda ng maraming pagkain ng kanyang kaarawan? Gusto niyo ba akong sabayan sa pagbabasa? Halina at samahan niyo akong alamin kung paano pinagdiwang ng bata ang kanyang kaarawan. Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay Kaarawan ni Lara. Masaya si Lara sa kaarawan niya. Dumalo kasi ang mga kalaro at kaibigan niya. Maraming lobo, may pansit, suman, ice cream, paboritong inuming sagot gulaman at may litsyong manok pa. Naroon din ang mahal niyang lolo at lola. Regalo nila ay damit na may ternong lasong pula. Naging masaya ang lahat sa paglalarong inahanda ng mga magulang at ang pagsasayaw na ginaya sa TikTok. Ngayong nabasa na natin ang teksto, handa na ba kayong sagutin ang mahinanda kong tanong? Kung handa na kayo, simulan na natin sa unang bilang. Tungkol saan ang kwento? Magaling! Ang kwento ay tungkol sa kaarawan ni Lara. Pangalawa, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Si Lara ang pangunahing tauhan sa ating kwento. Ano-ano ang handa ni Lara sa kanyang kaarawan? Mahusay! Ang mga handa niya ay pansit, suman, ice cream, at lechon manok. Ano ang kanyang natanggap na regalo mula sa kanyang lolo at lola? Magaling! Ang natanggap ng regalo mula sa kanyang lolo at lola ay damit na may ternong lasong pula.
Kung ikaw si Lara, ano ang gagawin mo kapag binigyan ka ng regalo? Tama! Dapat tayong magpasalamat. Ngayon naman mga bata, mayroon akong inhandang tula para sa inyo. Makinig ng mabuti at ito'y aking babasahin. Maaari niyo rin akong sabayan mga bata. Dahil pagkatapos, may mga tanong kayong sasagutin. Handa na ba ulit kayong makinig at matuto? Ang tulang ating babasahin ay may pamagat na Tagubilin na isinulat ni Jaisel D. Suganov. Ang kagandahan ko ay tila paraiso, ngunit bata at matanda ay inaabuso ako. Punong kahoy pananggalang sa malakas na bagyo, pinutol at ginawang troso. Ang aking hiling, huwag akong abusuhin, kapaligiran ko sana ay laging linisin. Mga basurang nagkalat, dapat ating pulutin at huwag itapon sa dagat na ilog natin. Pangangalaga sa kapaligiran ay laging tandaan. Panatilihin ninyo ang taglay kong kagandahan. Dahil ito ay nagsisilbing likas na kayamanan na maipagmamalaki sa dayuhan at kaninuman. Nagustuhan ba ninyo ang tula mga bata? Ngayon naman, ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang bilang, ano ang pamagat ng tulang inyong napakinggan? A. Tagubilin. B. Panawagan. C. Pangangalaga sa kapaligiran. Tama! Si Lara ang pangunahing tauhan sa ating kwento. Ano sa tingin niyo ang tamang sagot? Magaling! Ay titik A, tagubilin. Para sa pangalawang bilang, sino-sino ang umaabuso sa kapaligiran? A. Mga hayop. B. Mga halaman. C. Bata at matanda. Mahusay! Ang tamang sagot ay titik C, bata at matanda. Para sa pangatlong bilang, saan nagkalat ang mga basura? A. Sa karagatan ba? B. Sa kapaligiran? O C. Kabahayan? Tama! Ang sagot? Titik B, kapaligiran. Para sa pang-apat na bilang, sa iyong palagay, kailan dapat pangalagaan ang kapaligiran? A. Bawat oras. B. Tuwing hapon. O C. Tuwing umaga. Ang tamang sagot ay titik A. Bawat oras. Magaling! Para sa huling bilang, bakit mahalagang pangalagaan ang kapaligiran? A. Dahil ito ay tirahan lamang ng mga hayop. B. Upang maging madumi ang hangin at madaming tao ang magkasakit. C. Para may masilayan at mapakinabangan pa ng susunod na henerasyon. Mahusay! Ang tamang sagot ay C. Para masilayan at mapakinabangan pa ng susunod na henerasyon. Nasagot ba ninyo ng tama ang mga tanong mga bata? Magaling! Na sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa kwento, usapan at tula, mahalaga na naunawaan ng mga ito. Mahalaga rin na malaman ninyo kung ano ang tinutukoy ng bawat salitang pananong. Narito ang ilang halimbawa ng mga salitang pananong. Una, ano?
na tumutukoy sa bagay tulad ng sapatos, hayop na tulad ng pusa, at pangyayari na tulad ng nagpapalipad ng saranggola. Pangalawa, sino na tumutukoy sa tao tulad ng nanay, pulis, at bata? Pangatlo, saan na tumutukoy naman sa lugar tulad ng palaruan at paaralan? At pang-apat, kailan na tumutukoy sa oras o panahon tulad ng araw ng Lunes, ikalawa ng Mayo, umaga at gabi? At ang huli naman ay bakit na tumutukoy sa dahilan? Halimbawa, nakakuha ng mataas na marka si Jonas dahil nag-aral siya ng mabuti. Bakit nakakuha ng mataas na marka si Jonas? Ang dahilan, dahil nag-aral siya ng mabuti. O mga bata, kayo rin ba'y nag-aaral ng mabuti tulad ni Jonas? Magaling! Ngayon, narito naman ang ilang mga dapat tandaan upang masagot ng maayos ang mga tanong tungkol sa napakinggan o binasa. Una, makinig ng mabuti sa nagkukwento, sa nagbabasa ng tula, balita o anumang teksto. Pangalawa, isulat ang mahalagang detalye o impormasyon gaya ng tauhan, tagpuan, at mga pangyayari na naganap dito. Pangatlo, intindihin o unawaing mabuti ang napakinggan o binasang kwento, tula, balita o anumang teksto. Upang mahasa ang inyong kaalaman tungkol sa ating aralin, maaari mo bang gawin ang hinanda kong pagsasanay? Basahin ang usapan at sagutin ang mga tanong. Isang gabi, habang nanunood si Pina ng balita. Pina, Nay, ano pong ibig sabihin ng new normal? Nanay, ang ibig sabihin ng new normal, anak, ay ang mga dating nakasanayang gawain noon ay hindi na dapat gawin ngayon dahil may ilang pagbabago na dahil sa COVID-19 na pandemya. Sasanayin na natin ang mga pagbabagong ito. Anong mga pagbabago, Inay? Gaya ng pagsuot ng face mask at paghuhugas lagi ng kamay kapag lumalabas ng bahay, umiwas sa mataong lugar, maging malusog at maingat sa kalusugan. Ganun po ba, Inay? Oo, anak. Kaya mag-ingat lagi para iwas sakit. Opo, Inay. Ngayon, mga bata, aalamin naman natin kung lubos ninyong naintindihan ang usapan. Narito ang mga tanong. Una, sino ang bata sa usapan? Tama. Ang bata sa usapan ay si Pina. Anong pandemya ang kinakaharap ngayon ng mga tao? Mahusay! Ang pandemyang kinakaharap ngayon ng mga tao ay ang coronavirus pandemic. Ano ang ibig sabihin ng new normal ayon sa kanyang ina? Magaling! Ang mga bagay na ating nakagawian ay hindi na dapat gawin ngayon dahil may mga ilang pagbabago na dapat sundin ukol sa pangkalusugan. Pang-apat, paano maging malusog ang batang tulad mo? Tama ang iyong sagot. Dapat palakasin ang resistensya sa pamamagitan ng pagkain ng mga may sapat na nutrisyon. At panghuli, magbigay ng mga pwedeng pagbabago na dapat gawin sa new normal. Magaling! Laging maghugas ng kamay at gumamit ng alcohol o sanitizer.
magsuot ng face mask, face shield o iba pang personal protective equipment, at umiwas sa matataong lugar. Para sa ating paglalahad, ating balikan kung paano masasagot ng wasto ang mga tanong tungkol sa kwento, usapan, teksto, balita at tulang binasa. Masasagot ang mga tanong sa kwento at usapan kapag naintindihan ang mga pangyayari nito. Ang mga tanong ay madaling masasagot kung alam mo ang tinutukoy ng bawat salitang pananong tulad ng ano, sino, saan, kailan, at bakit. Ngayon, upang masukat ang natutunan sa ating aralin, narito ang isa pang pagsasanay. Basahin at unawain mabuti ang kwento at pagkatapos, sagutin ang mga tanong. Ang pamagat ng kwento ay ang hardin ni Mara. Si Mara ay isang masipag na bata. Mahilig siyang magtanim ng iba't ibang halamang namumulaklak at gulay. Alagang-alaga niya ang kanyang mga tanim. Napakaganda ng kanyang mga rosas at gumamela. Tamang-tama na ilagay ito sa kanilang altar. Sang umaga, nagising si Mara na sirang-sira na ang kanyang hardin. Nakatumba ang mga puno ng mga bulaklak. Nalungkot si Mara. Sino kaya ang may kagagawa nito? Malungkot na tanong sa sarili. Nag-imbestiga si Mang Lino, ang tatay ni Mara. Inikot niya ang paligid ng bakuran. Pinuntahan din niya ang likod bahay at kulungan ng mga hayop. Nakita niya ang mga bakas ng mga paa ng kambing sa buong paligid. Sa hindi kalayuan ay nakita niya si Labang, ang paboritong alagang kambing ni Mara. Nalaman ni Mara mula sa kanyang ama ang dahilan. Pero dahil masipag siya, muli niya itong inayos kasama ang kanyang mga magulang at kuya. Upang malaman ko kung lubos ninyong naunawaan ang kwento, maaari niyo bang sagutin ang mga inanda kong tanong? Ano-ano ang mga tanim ni Mara sa kanyang hardin? A. Mga rosas, gumamela at gulay? B. Mga namumulaklak na gulay? C. Gumamela, santan at kalabasa lamang? Ang tamang sagot ay titik A. Mga rosas, gumamela at gulay. Mahusay! Ano ang nangyari sa kanyang mga halaman? A. Nasira dahil malakas ang bagyo? B. Nasira dahil hindi niya dinidiligan? O C. Nasira dahil sa ginawa ng kanyang alagang kambing na si Labang? Tama ang inyong sagot? Titik C. Nasira dahil sa ginawa ng kanyang alagang kambing na si Labang. Sa inyong palagay, ano ang gagawin ni Mara kapag nalaman niya na si Labang ang dahilan ng pagkasira ng kanyang hardin? A. Maaaring magalit siya pero hindi sasaktan ang kanyang kambing. B. Maaaring ayusin at magtanim na lang ng kapalit ng mga halaman niya? O C. Lahat ng nabanggit? Tama! Ang tamang ay titik C. Lahat ng nabanggit? Anong katangian ni Mara ang dapat ninyong gayahin? A. Ang pagiging masipag? B. Ang pagiging tamad? O C. Ang pagiging magagalitin? Ano sa tingin niyo ang tamang sagot?
Mahusay. Ang tamang sagot ay titik A, ang pagiging masipag. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot, mga bata? Magaling! At ngayong tapos na ang ating talakayan sa araw na ito, inaasahan ko na may natutunan kayo sa ating aralin. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Muli, ako si Teacher Romney na nagsasabing, kaalamay palawakin, pagbabasay ugaliin. Hanggang sa huli nating pagkikita, paalam!